Binunyag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang umano'y kontrata ng Chinese Embassy para magpakalat ng fake news gamit ang mga troll. At posible raw itong makaapekto sa darating na halalan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hidden at sinister. Ganito nilarawan ni Senator Francis Tolentino ang di umano'y pakikipagkontrata ng Chinese Embassy sa isang marketing agency para makapag-hire ng local trolls. Binunyag ni Tolentino ang isang tsekeng binayad ng embahada sa Infinitus Marketing Solutions Incorporated na nagkakahalagang 930,000 pesos. Para raw ito sa pagbuo ng tinatawag na keyboard warriors. Gumagawa ng certain templates gamit ang fake accounts na may tone at voice pa para atakihin ang mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Ang bawat troll, binabayaran umano ng up to 24,000 pesos per month para maging active. It was to finance a troll farm. Troll farm po yun. A covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Nagsusumiti pa ang Infinitus ng report sa embassy monthly na nasa 50,000 ang naiugnay sa troll farm. Kasama sa report ang mass commenting at pag-target sa accounts ng mga kongresista. Those ordinary social media users do not know that they friended or followed fake personas directed by China. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunin ang panig ng Infinitus habang wala pang opisyal na pahayag ang embahada ng China. Binunyag pa sa pagdinig ang iba't ibang forma ng cyber attacks sa mga ahensya ng gobyerno na posibleng makaapekto sa midterm polls. May mga online narrative daw mula Beijing na inuulit ng local proxies na ipakalat, lalo na kapag may kandidatong pro-China. Isa pang halimbawa ang ongoing balikatan exercises na anilay threat daw sa regional stability ngayon. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Maski si Tolentino, biktima raw nito, bunsod ng pangunguna niya sa pagpasa ng Maritime Zones Law at Archipelagic Sea Lanes Act na tinututulan ng mga pro-China. Posibleng dahilan ito bakit di pasok sa winning circle sa latest survey si Tolentino. Naramdaman ko eh. Iba yung sa ground, sa ground. Okay naman ang mga tao sa palengke. Iba naman yung lumalabas sa mga survey. Diba? They can do that. Pati hacking sa high-level government websites inilahad din. Nasa 15 na ahensya na ang nabiktima, gaya ng DOJ, DFA at DOST na nakakuha ng personal information ng mga empleyado, gaya ng IDs at biometrics. In fact, Mr. Chair, hindi na nga po nila kailangang pakialaman yung datos, pabagsakin lang po nila or i-deny lang nila ng access yung mga ahensya. Malaking disruption na po yun sa day-to-day operations po ng mga ahensya natin. Panawagan ng mga ahensya, huwag magpakampante at mas higpitan pa ang seguridad sa loob ng government agencies dahil posibleng may insider threats din doon. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.